Mama, tingnan mo. Ito yung napulot ko. 100 na itong bote na to. Pag nabenta ko lahat ng to, makakabayad na tayo ng pang-ospital mo, ma. An, kasalanan ni mama lahat abala mo. Nagkasakit ako ng leukemia. Kaya bata ka pa lang, ang dami mo nang tiniis. Hindi na magagamot ang sakit ni mama. Huwag ka nang magpulot ng basura, anak. Kaya lang naman ako pinalayas ng security ng Meng Hospital dahil wala tayong pambayad. An, narinig ko na magaling daw ang direktor ng Meng Hospital. Kung siya ang gagamot kay mama, gagaling daw talaga ako. Ang Meng Hospital, ang pinaka-advanced na ospital sa buong bansa. Kahit ordinaryong doktor lang, hindi ko rin kayang bayaran. Bata ka pa, ayokong maging pabigat pa ako sa'yo. Kapag nahanap ko na ang tatay mo, sasama ka na sa kanya, ha? Hindi pwede. Kailangan maligtas ko si mama. An. PC, oy, hindi ba ako namamalikmata? Loko ka talaga. Hindi ka namamalik mata. Ayaw mo raw magmana ng negosyo natin. Mas gusto mo raw maging doktor, di ba, anak? Kaya nga pinili kita ng mga magagandang nurse na galing sa mga kilalang pamilya. Oh, kamusta? May nagustuhan ka ba? Lola, hindi ako umuwi kasi abala ako sa trabaho. Bakit ka nag-abala pa dito sa ospital para lang ipag-blind date ako? Di ba ikaw na nga ang nakaimbento ng mga gamot na nakakagamot ng cancer? Ano pa bang pinagkakaabalahan mo? Huwag mong sabihing hindi ko alam. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin yung first love mo, si Zhongling. 5 taon na ang lumipas. Baka nga kasal na si Zhongling. May anak na siguro. Pwede ba yun? Baka nga tinatawag na siyang papa ng bata. Panahon na para mag-move on. Lola, ilang beses ko na sinabi, huwag mo nang banggitin si Zhongling sa harap ko. Yung tungkol sa pag-aasawa, sa kanayon. Tayo lang ang natitirang lahi ng mga Meng. Kahit ayaw mo pang mag-asawa, dapat lang magkaroon ka ng anak na magmamana. Lalaki ka naman, magkaanak ka lang, ilang minuto lang yun. Pinakamahaba na siguro, 10 minuto. Ihatid niyo na si Lola pauwi. Hindi pa nga ako tapos magsalita, ang dami-daming magagandang babae dito. Pumili ka man lang ng isa. Hindi na kailangan. Hindi pwede, ipapahanap pa kita ng panibagong batch. Lola, umuwi ka na muna. Uwi na tayo, pwede ba? Ingat, bata. Salamat po, kuya. Kuya, kayo po ba ang direktor ng Meng Hospital? Bakit parang? Yung gintong kwintas na to. Parang, sobrang kamukha. Bata. Ikaw ba ang anak ko? Ikaw ba talaga ang anak ko? Kuya, nagkakamali po kayo ng tao. Hindi po ako ang anak ninyo. Imposible yan. Hindi magkamali si kuya. Allergic ka rin ba sa mani? Ang weird naman. Paano mo nalaman? Kasi allergic din si kuya sa mani. Totoo, ikaw talaga ang anak ko. Meng Ziyuan, yang utak mo, may tama ka na ba? Dahil lang sa pag-iwas sa kasal, kung sino-sino na lang ang kinukuha mong bata sa kalsada. Hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka ng mga magulang nila? Oy, bata, huwag kang matakot. Ha, nasaan ang mama mo? Ihatid ka na ni Lola pauwi. Mama, Tingnan mo ang kilay at mata niya. Kamukhang kamukha ko talaga. Kamukhang kamukha ko talaga. Ilang taon ka na? Ano pangalan mo? ang pangalan ko po ay An. 4 na taon na po ako. 4 na taon? Gusto mo bang sumama sa akin para magpad na test? Meng Ziyuan, sa tingin ko, dapat ka talagang magpatingin sa psychiatrist. Nakakita na ako ng batang naghahanap ng tatay. Pero ngayon ko lang nakita, ng isang tatay ang naghahanap ng anak ng ganito. Bilisan mong pakawalan ang bata. Ay, Lola, maniwala ka sa kutob ko. Anak ko talaga siya. Tingnan mo siya. Hindi ba kamukha ko, noong bata pa ako? Sige na. Ay, Lola, Tingnan mo ulit ng mabuti. Hindi ba talaga magkamukha kami? ikaw talaga. Huwag mong masyadong pinupuri ang sarili mo. Simula bata ka pa lang, matigas na ulo mo. Kung makakabuo ka ng ganitong, mabait na anak na babae, magpapalit ako ng apelyido para sa'yo. Pakawalan mo na ang bata. Ha, pakawalan mo na. Kuya, kinuhanan ko na po kayo ng litrato. Bilang ebidensya, bawal ang mangdukot ng bata. Kapag inulit mo pa, ipapatawag ko na ang pulis para hulihin ka. Kuya, nasasaktan mo na ako. Ziyuan, kasalanan ni Lola ito. Hindi ko dapat pinilit kang magpakasal. Napabaliw na kita dahil sa kakapilit. Uuwi na si Lola ngayon para magmuni-muni. Tandaan mo, magpatingin ka talaga sa psychiatrist.
Dalhin mo yung buhok na yan at magpad na test kayo. Ha? Pinaghihinalaan ko, 5 taon na ang nakalipas. Buntis na si Zonglin kay, nang naghiwalay kami. Mama, gising na. Kailangan na nating kumain. Mama, di ba sinabi ko na, huwag ka nang tumakbo-takbo kung saan-saan? Paano kung may masamang tao kang makasalubong? Huwag kang mag-alala, Mama. Kahit may masamang tao, si hindi magpapaloko o magpapaapi. Kanina may isang weird na tito. Sabi niya, siya raw ang tatay ko. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Ang talino mo talaga, Teka nga, ipapakita ko sa'yo, yung picture ng weird na tito. Pag bumalik siya at hanapin ako, dalhin mo yung picture tapos tumawag ka sa pulis. Sige po. Si Yuan. Bumalik na siya. Nakilala pa niya si Mama, bakit ka ganyan? May nagawa bang hindi maganda si hindi ka niya niloloko. Siya talaga ang tatay mo. Pag bumalik siya ulit at hanapin ka, sumama ka na sa kanya. Siya lang ang tunay mong kamag-anak. Siya ang magpoprotekta sa'yo. Ayoko. Ang sakit-sakit na nga ng sakit mo. Ni hindi ka man lang niya pinuntahan. Bad siya na tatay. Ayoko ng tatay. Kasalanan ni Mama lahat. Dati si Mama, may nagawa kay Papa na sobrang mali. Kaya hindi kanya pinuntahan. Makinig ka. Huwag mo siyang sisisihin. Makinig ka kay Mama. Patawarin mo si Papa. Ang bait-bait mo talaga, Pag bumalik si Papa at hanapin ako, hihilingin ko kay Papa na iligtas si Mama. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa akin sa harap niya. Ang pinakamalaking pangarap ni Mama ay maging masaya at maligaya kayo ni Papa. Sa harap ng ospital, doon mo nakita si Papa. Baka doktor si Papa. Ililigtas niya si Mama, gagaling na si Mama, gusto kong magkasama, tayo ni Mama at Papa. Dati ang Papa mo, magaling sa finance, hindi siya doktor. Kung makita niya ako, wala siyang magagawa kundi panoorin akong mamatay. Ayoko nang saktan pa ang damdamin niya, basta maalagaan ka niya. Kampante na si Mama. Meng Suyuan, huwag mong ilabas ang galit mo sa akin, at ibaling kay anak natin, pwede ba? Mama, masakit na naman? Pupuntahan ko si direktor ng ospital para humingi ng tulong para sa'yo, Mama. Si Yuan. Ang mama ko. Namatay siya dahil sa cancer sa tiyan. Hindi ko na talaga kaya, ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Maghiwalay na tayo. May iba na akong mahal. Kamuhian mo na lang ako. Mas mabuti pang galit ka kaysa malungkot. Zongling. Galit ako sa'yo. Lola, hindi ko na balak mag-aral ng finance. Gusto kong magdoktor. Para wala ng cancer sa mundo. Maghiwalay na tayo. May iba na akong mahal. Meng Suyuan, magpakatino ka naman kahit konti. Para sa babaeng iniwan ka. Bakit mo pa iniisip siya? Saan galing ang cute na batang ito? Oh, ito ang opisina ng direktor. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Tita, gusto ko pong hanapin si direktor. Ako ang assistant director dito. Sabihin mo na lang sa akin kung anong kailangan mo. May leukemia ang nanay ko. Pwede niyo po ba siyang tulungan? Kung may sakit, magpa-check up ka sa front desk. Assistant director ako dito. Ang mga nagpapatingin sa akin, puro mga sikat at mayaman lang. Ikaw lang ang walang pera at koneksyon dito. Cute ka nga, pero hindi ba't pinaalis ko na ang nanay mo dito? Dahil hindi siya nakabayad? Bakit bumalik ka na naman? Assistant Director Lin, pasensya na po. Palalabasin ko na itong batang cute na to. Halika, labas. Direktor Meng, bakit po kayo lumabas? Parang may narinig akong boses ng bata kanina sa labas. Siguro anak ng pasyente yun. Napadaan lang at nakagulo po sa inyo. Mukhang pagod na. Naman kayo. Gusto nyo po bang imasahe ko ulo nyo? Ano po ito? Direktor. Oo, sa inyo po talaga to.
Lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Totoo pong anak nyo ang batang babae na to. Totoo bang nang anak siya ng anak ko? Yung batang babae na yon? Sumama ka sa akin, sunduin natin si Deji pauwi. Sige po. Daji. Anong Daji? Direktor Lin, hindi nyo pa yata alam. Kaka-urgent lang ni Pei, assistant, ng isang DNA test. Sabi kasi ni Direktor Meng, hinahanap daw niya yung noalay niyang tunay na anak na babae. Hindi ko lang alam kung aling pamilya ang maswerte na nagkaanak ng apo ng Meng Group na bilyonaryo. Kaya pala hindi nag-aasawa si Direktor Meng. Yun pala, matagal na siyang may asawa. At pati anak, meron na pala. 3 kayong walang ginagawa. Ano, dito lang kayo nagchichismisan. Hindi pa ba kayo magtrabaho? Hoy, cutie, huwag mo nang hayaang makita kitang pumapasok ulit dito sa ospital, ha? Kung makita pa ulit kita dito, bawat kita ko sa'yo, palo ka sa'kin. Hindi kita papayagang ganyan ang sabihin mo tungkol sa anak kong babae. Wala kang pakialam kung saan kami nakatira. An, huwag kang matakot. Akala ko pa naman wala nang magkakagusto sa kanya, na parang cute na cute lang siya. Hindi cute-cute lang ang anak ko. Pakiusap, umalis na kayo dito. Ang pinakamayamang tao, gumastos ng malaki, para sunduin ang anak nilang babae pa uwi. Kayong mga nakatira sa ilalim ng tulay, parang mga pulubi. Hindi ba't cute-cute lang din ang dating nyo? Si Yuan, kailan mo ba mahahanap si An? Matandang babae. Pag naiisip kong makikita ko na, ang apo sa tuhod ko, nako, itong puso ko, parang ang bilis-bilis ng tibok. Ang apo sa tuhod nating babae, napakabait at napaka-cute pa. Alam mo ba, noong una ko siyang makita, parang ang lapit-lapit agad ng loob ko. Sa unang tingin pa lang, alam mong siya ang anak ng pamilyang Meng. Oy, ngayon na mismo, bilhin mo agad para sa akin ng lupa sa East Lake. Balak ko, ipagpatayo siya ng isang napakalaking mall. Lahat ng gusto niya, nandoon na. Siguradong ang apo sa tuhod ko, ako ang pinakapaborito niya. Bilhan mo rin ako ng isang isla sa Maldives. Regalo ko yun sa apo sa tuhod ko. HMM, gagawan ko siya ng underwater theme park. Tingnan mo siya, mas close ba siya sa'yo o sa akin? Lola, sino ba ang nagsabi na hindi ako magkakaanak ng ganito ka-cute na babae? At sino rin ang nagsabi na kung si An ay tunay kong anak, papalitan niya ang apelyido niya? Bakit? May problema ba? Sige, palitan kung palitan. Simula ngayon, Mengbay na ang apelyido niya. Bilisan mo na ang paghahanap. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo nahanap ang apo sa tuhod ko ngayon, hindi ako uuwi. Kung hindi pa kayo umalis, tatawagin ko na ang pulis. Gusto mong tawagin ng pulis? Sige, tawagin mo ang pulis. Mama! Huwag mong sasaktan si mama ko. Oo, inaapi ko nga siya. Alam mo ba yon? Ang direktor namin ay nabili na lahat ng lupa sa paligid dito at magpapalawak na ng ospital. Diyan mismo kayo natutulog ngayon. Nasa lupa na ng Mengshi Hospital yan. Kahit sino pa ang dumating ngayon, kailangan ninyong umalis. Ikaw. Mama, ayos ka lang ba? Ay, nako. Mamamatay na yata. Kung mamamatay ka, lumayo ka na lang. Ano bang tinatayo-tayo nyong dalawa dyan? Bilisan nyo at dalhin nyo sila doon sa tabi ng recycling station. Kapitan, hindi ba masyadong sobra na ito? Sabi kong gawin nyo na lang. Bilisan nyo. Pasensya na po. Mama! Halika dito, ikaw. Jin Shua. Hindi ko inakala na itong batang cute na to. May ganito palang kamahal na gamit. Huwag mong hawakan. Bigay ito ni mama sa akin. Ayaw ni mama na hinahawakan ng iba. Mamamatay na ang mama mo. Pag namatay ang mama mo, wala nang mag-aalaga sa'yo, batang cute. Sayang lang na may ganito kang mahal na gamit. Ibigay mo na yan sa akin. Ako. Bitawan mo ako. An, tumakbo ka. Mama, makinig ka. Hanapin mo si Papa. Siya ang magpoprotekta sa'yo. Bilisan mo, tumakbo ka. Ako na. Sobra na talaga ito. Ayoko na. Magre-resign na ako. Ikaw. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ayaw nyo na rin bang magtrabaho? Ako. Aalis na ako para habulin siya.
Nasaan na ba talaga ang apo kong babae? Lola, huwag kayong mag-alala. Pinatingnan na namin lahat ng CCTV sa buong syudad. Nandito lang siya sa paligid. Itigil ang sasakyan. Ang cute-cute mo pa. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Ibigay mo sa akin ang mga gamit na yan. Tigil na. Papa, totoo bang sinundo mo ako? An-an, huwag kang matakot ha. Andito si Papa para protektahan ka. Meng, Direktor. Kayo dalawa. Kayo pala ang mga security ng Meng Hospital. Opo. Direktor Meng. Hindi po namin nakilala ang anak nyo. Pasensya na po. Nagalit kami sa young miss. Siya po ang nag-utos sa akin gawin yon. Ikaw. Papa, ikaw pala ang direktor. Anak, Inaapi nila kami ni Mama. Gusto pa nilang kunin ang gold na kwintas ko. gold na kwintas. Sabi ni Mama, importante daw ang gold na kwintas. Kahit sino, hindi pwedeng ibigay. Yung iba, kapag nagde-date, bulaklak ang binibigay. Saan ka naman nakakita ng bata pa? Ginto agad ang regalo. Hindi ito basta-bastang gold na kwintas. Ito ay isang pinabindisyon ng long life na kwintas. Sana lagi kang nasa tabi ko. Palaging ligtas at malusog. Zhongling, nagmahal ka na ng iba. Bakit pinanganak mo pa rin ang anak natin? At hanggang ngayon, suot mo pa rin ang gold na kwintas na binigay ko. An-an, nasaan na si mama mo ngayon? Bakit hindi siya kasama mo? Mama! Huwag mong babanggitin si Mama sa harap ni Papa. Ang pinakamalaking hiling ni Mama ay maging masaya at maligaya si An-an at Papa. Kaya si mama mo, pati ikaw iniwan na niya, tama ba? Kaya pati ikaw, iniwan ka na rin ng nanay mo, ganun ba? Hindi po, mahal na mahal po ako ni Mama mula noon pa. Nasaan na siya ngayon? Lanan. Huwag mong takutin ang mabait kong apo sa tuhod. An-an, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, siguradong aalagaan ka ni Papa. Kailangan siguraduhin ni Papa na ikaw ang pinakamasayang prinsesang maliit sa buong mundo. PC. Opo. Palayasin mo sila, putulin ang mga kamay at paa nila, at itaboy palabas ng Shenjing. Opo. Direktor, maawa po kayo. Direktor, ako po'y napagbintangan lang. Direktor, ako po'y napagbintangan lang. Uwi na tayo. Mama, nahuli na ni Papa ang mga masamang tao. Wala ka nang dapat ikabahala, di ba? Bugbugin mo sila ng todo. Sige na, tama na. Tara na, puntahan na natin ang apo sa tuhod. Mahal kong apo sa tuhod. Kumusta na siya? Mga galos lang naman. Basta palitan lang ng gamot sa oras. Gagaling din agad yan. Pero si An-an, mahina talaga ang katawan. Mukhang matagal siyang nagutom kaya ganito. Ay nako, ang mahal kong baby. Bakit ang dami mong tiniis na hirap? Talagang nakakaawa ka kay Lola sa tuhod. Zhongling, hindi mo lang kami niloko. Pinahirapan mo pa ang anak natin. Mas mabuti pang magdasal ka na hindi kita makita. Ganito ba talaga ang trato sa'yo ni Zhongling? Mabait si Mama kay An-an. Pero napabayaan ka niya hanggang sa ganyan, tapos sasabihin niyang mabait siya. An-an, nung binububog ka, nasaan siya? Ang direktor namin, binili na lahat ng lupa sa paligid. Para palakihin pa ang ospital. Yung tinutulugan niyo ngayon, lupa na ng Mengshi Hospital yan. Kahit sino pa ang pumunta ngayon. Kailangan niyong umalis. Ayaw ni Mama na banggitin ko. Siya sa harap ni Papa. Mukhang galit pa si Papa kay Mama. Kung malalaman ni Papa na sa ilalim ng tulay lang si Mama nakatira, papaalisin ba niya si Mama? Paano ko kaya matutulungan si Papa na iligtas si Mama? Dahil pinapahirapan ka ni Zhongling ng ganito. Mula ngayon sasama ka na kay Papa. Simula ngayong araw, Papa na lang ang meron ka. Wala ka ng mama. Paano mo naman? Nasabi yan sa bata. Oo nga, bawal mong kausapin ng ganyan ang apo ko sa tuhod. An-an, gusto mo bang sumama kay Lolo sa bahay? Maraming regalo ang hinanda ni Lolo para sa'yo. Si Lola din, may mga regalo rin siyang hinanda para sa'yo. Tara, umuwi tayo at tingnan natin kung magugustuhan mo. Salamat po, Lolo at Lola. Ang bait niyo po kay An-an. Kapag lumaki si An-an, magiging mabait din po ako sa inyo. Ay nako, ang cute mo namang bata. Ang pera ng pamilya Meng. Pera mo rin yan. Pwede mong gastusin kung paano mo gusto. Itong ospital, iyo rin yan. Kung gusto mong gawing playground, pwede rin. Lola, hospital po ito. Dito po ginagamot ang mga tao. An-an, si Papa. Ipapatayo niya para sa'yo. Isang playground na 10 beses na mas malaki kaysa ospital. PC, sabihan mo ang mga tao na ayusin na yan. Opo. Pwede ba nating lagyan ng tulugan si An-an sa playground?
May bahay naman tayo, bakit sa playground pa matutulog? Kasi, nakalimutan ko na naman ang bilin ni Mama. Muntik ko nang banggitin si Mama sa harap ni Papa. Kung ayaw mong sabihin, huwag mo nang sabihin. PC, sabihan mo ang designer na ipagawa ng kastilyo para kayanan sa playground bilang tulugan niya. Salamat po, Papa. Ang saya-saya ko po. Itatago ni An si Mama sa kastilyo. Hindi na kailangang tumira si Mama sa ilalim ng tulay. Sumama ka na kay Papa pauwi. Tingnan mo nga yung apo mo. Iniisip pa rin yata si Zhongling. Tama, si Ziyu Yuan. Galit talaga yan kay Zhongling. Nung pinakamahina siya, hindi dapat siya iniwan. Oo nga, kaya siguro, ayaw niyang mag-blind date. Matigas lang talaga ang ulo ng batang yan. Kapag nakita niya ulit si Zhongling, haha, sigurado hindi na siya makalakad. Maligayang pagbalik sa bahay, ate. An, nasaan si Papa? Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya binili ko na lang lahat para sa'yo. Tingnan mo kung may kulang pa. Oh, tingnan mo itong hanay na to. Lahat sila ay galing Shengjing, pinakamagagaling na kalaro for hire. Simula ngayon, siya ang laging maglalaro kasama mo, Anan. At ito pa, tingnan mo, sila ang mga top tier na nutritionist. Sila na ang bahala sa pagkain mo simula ngayon. Gusto ko talagang alagaan ang pinakamamahal kong apo sa tuhod. Gagawin kitang malusog at masigla. Ngayon, An, ikaw na ang little princess ng pamilya Meng. Anak, lahat ng pinakamaganda sa mundo, ibibigay ko lahat sa'yo. Tingnan mo na. Sabi ni Mama, tama siya. Ikaw talaga ang pinakamahal ni Papa, An. Kung hihilingin ni An kay Papa na iligtas si Mama, papayag kaya si Papa? Bakit, An? Hindi mo ba gusto ang mga ito? Kung ayaw mo, ipinatayo pa ni Papa sa garden ng maliit na mini zoo para sa'yo. May mga pusa, aso, may rabbit at kabayo pa sa loob. Gusto mo bang makita? Hindi na po, Papa. Lahat ng ito gusto ko naman. Magpapakabait ako para mas lalo mo akong mahalin, Papa. Tapos, saka ko na lang hihilingin kay Papa na iligtas si Mama. Meng President. Oras na po para uminom ng painkiller si Young Miss. Halika, An. Painkiller. Young miss, itong painkiller na ito, si Meng President mismo ang nagpa-develop nito, nanalo pa nga ng medical award. Na, An, mabait na bata. Pag ininom mo ang painkiller, hindi na masakit. Si Mama may leukemia. Araw-araw masakit ang pakiramdam niya. Sana pwede rin niyang inumin ito. Papa, hindi masakit kay An. Pwede bang kunin ko na lang ang gamot? Bakit gusto mong kunin ang painkiller? An? Gusto ko. Ibigay kay Mama para kainin. An, tungkol kay Mama, ikaw na ang bahala sa desisyon mo. Hindi mo na kailangang sabihin kay Papa. May kailangan pa akong asikasuhin sa ospital. Kayo, alagaan niyo ng mabuti si Dalagang Amo. Mauna na ako. Matandang ginang, matandang ginoo, mauna na rin po ako, dalagang amo. Bukas, samahan kita maglaro ha. Lolo't Lola, pag ininom ni Mama ang gamot, hindi na siya masasaktan. Anan. Bakit? Hawak mo ang gamot para ibigay kay Mama. May sakit ba si Mama? Ako. Hindi, nag-aalala lang ako. Baka magkasakit si Mama. Mag-isa sa labas, gusto ko siyang bigyan. Anan, ang bait mo talaga. Ang galing ng pagpapalaki sa'yo ni Mama. Lolo't Lola, pwede ba akong pumunta kay Mama? Siyempre pwede. Papahatid natin si Dalagang Amo sa driver. Mag-ingat ka sa daan. Huwag na huwag kang mapapahamak ha. Opo. Lolo't Lola, paalam po. Polem. Hehehihihi. Hi. Itong batang ito, iniisip pa rin ng mama niya. Ang mga bata talaga, iniisip ang Mama. Natural lang yun. Itong si Xiu Yuan, napakatigas ng ulo. Ang tagal na. Ni isang balita tungkol kay Zhongling. Ayaw pa rin niyang pakinggan, pero sa puso niya, hindi niya rin malimutan. Hi. Si Zhongling ay mabait na bata. Kung hindi, hindi niya mapapalaking ganito si Anan. Mukhang, kailangan ko pang imbestigahan ang totoong dahilan kung bakit siya umalis kay Xiu Yuan noon. Mang Zong. Dito papunta sa ospital ang direksyon na to ah. Si ate muna ang humingi ng gamot para sa sakit tapos dumiretso pa siya sa ospital. Baka naman. May sakit si Miss Zong. Sundan mo siya.
Mang Zong. Hindi pa ba talaga natatapos ang pag-aalala mo kay Miss Zong? Huwag kang magdaldal. Ang hirap-hirap kong nabawi ang anak ko, hindi ko hahayaang agawin ulit ng babaeng yon. Bilisan mo, paandarin mo na ang sasakyan. Hindi ba ito? Ang ilalim ng tulay malapit sa ospital, puro basura ang paligid dito. Bakit kaya pumunta si ate sa ganitong madumi at mabahong lugar? Mama, may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Hinahanap na ni Papa si An-An. Si Papa ang direktor ng Mengshi Hospital. Sobrang bait ni Papa kay An-An. Nagdala pa si An-An ng gamot para sa sakit ni Mama. Kapag ininom mo, hindi ka na masasaktan. Mama, inumin mo na. Mama, gising ka na. Mama. An-An, bakit ka nandito? Papa, An-An, bakit ka nandito? Papa, Anong nangyari, An-An? Bakit ka umiyak? Sino ang nanakit sa'yo? Sabihin mo kay Papa. Mama. Nasaan si Mama? Nasaan na si Mama ngayon? Nawawala si Mama. Kanina lang andito pa siya. PC, magpadala ka ng tao para maghanap. Kailangan mo siyang hanapin para sa akin. Opo. Suyuan. Hindi ko akalain na bago ako mamatay. Makikita pa kita. Zong Lane. Sa wakas pumayag ka nang makita ako. Hindi ba sapat ang paliwanag ko? Pwede bang tigilan mo na akong guluhin? Hindi ako naniniwala na magmamahal ka ng iba. Bakit mo talaga ako iniwan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Harapin natin to ng magkasama. Hindi ka naniniwala, ano? Ngayon naniniwala ka na siguro. Ganito talaga ako. Walang puso, walang pakialam. Kung gaano ka kalayo, umalis ka na. Ayoko nang makita ka ulit. Suyuan, sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sobrang sama ng ginawa ko. Siguro galit na galit ka na sa akin, di ba? Mama. Sige na. Hindi na kailangan pang hanapin. Direktor Meng, bakit hindi na natin siya hinahanap? Si Zong Ling, sobrang mahina siyang babae. Kahit magtago siya, hindi naman siya magtatago sa basurahan. Siguradong malayo na ang narating niya. Sayang, hindi pa rin ako sumuko sa paghahanap sa kanya. Nakakatawa talaga. Pero di ba sinabi ni dalagang pangunahing anak na si Miss Zong ay malapit lang daw dito? Paano kaya? Mag-check kaya tayo sa CCTV? Hindi na kailangan. 5 taon na ang nakalipas, ganito rin siya noon. Pagkalipas ng 5 taon, ganito pa rin siya. Walang pananagutan. Iniwan si An-An, mag-isa dito. Hindi siya karapat-dapat tawaging ina. Simula ngayon, si Papa na lang ang tanging kaanak mo sa mundong ito. Tandaan mo, lahat ng taong iniwan ka. Wala kang dapat patawarin kahit isa. Hindi totoo yan, Papa. Si Mama, lagi naman niya akong inaalagaan. An-An, bata ka pa kasi. Paglaki mo, maintindihan mo rin. Hindi lahat ng tao, bagay maging ina. Hindi totoo yan, Papa. Si Mama, totoong mabuting ina siya. An-An. Sayang, mamamatay na si Mama. Hindi na niya tayo masasamahan hanggang dulo. Umuwi na tayo. Suyuan. Sinabi mo noon, ayaw mo nang maranasan ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Kaya huwag mo na akong hanapin. Kasama mo naman si An-An. Sapat na iyon. An-An, nasaan ang gamot mo sa sakit? Ibinigay ko kay Mama. Bakit mo ibinigay kay Mama? Hindi naman siya may sakit. Si Papa galit pa rin kay Mama. Hindi ko na pwedeng sabihin. Papa, pupunta si An-An kay Mama. Galit ka ba? Kasi naman, binigyan ka niya ng buhay. Kung gusto mong makita siya, malaya kang gawin yon. Kung magkasakit si Mama, tutulungan mo ba siyang gumaling? An-An, ang papa mo ay direktor ng ospital. Sa ilalim ng main group, may kumpanya rin ng gamot. Ngayon si Papa, nakatuon sa pag-develop ng gamot. Kaunti na lang ang oras niya para tumingin ng pasyente. Kung magkasakit si Mama, pupunta siya mismo sa doktor.
Saka, ang pangunahing ginagamot ni Papa ay cancer. Kahit anong mangyari, hindi si Papa ang magpapagaling kay Mama. Papa, ang leukemia ba ay cancer? Bakit mo tinatanong yan, An-An? May nagka-leukemia ba? Parang hindi yan tanong na, may isip ng 5 taong gulang. Direktor Meng, mukhang namana ni Young, misang talino nyo. Kung interesado si An-An, pwede kitang turuan ni Papa, unti-unti sa susunod. Interesado ako. Gusto kong matutunan. Paano gamutin ang leukemia? CJ, tuturuan ka ni Papa. Papa, mahal mo pa ba si Mama? Sinabi ko na, Sinabi na ni Papa. Huwag pag-usapan si Mama. Sa harap ni Papa. Alam ko. alam mo pero tinanong mo pa rin. Pero kasi ang ibang bata, kasama ang mama at papa nila, nakatira sa iisang bahay, masaya at malusog ang buhay nila. Gusto ko rin nun. Si Mama lang ang tanging minahal ni Papa. Si Mama mo ang hindi na nagmahal kay Papa. Zongling, kung hindi mo ako, Trinidor noon, ang anak natin sana ay lumaking may pagmamahal ng parehong magulang. Zongling, hindi kita mapapatawad. Direktor Meng, yung gamot na ginawa ninyo laban sa kanser, malaki ang naitulong nito sa pagtaas ng tsansa na gumaling ang mga may kanser. Pati nga ang vice-presidente ng bansang si Mrs. Zaire na may malubhang leukemia, napagaling ninyo rin. Ito po ang paanyaya mula sa Universidad ng Nobesi. Inaanyayahan po kayong magbigay ng talumpati. Si An-An kakauwi lang. Gusto ko munang makasama siya ng mas matagal. Yung mga hindi naman kailangang trabaho, pakitanggal mo na lang para sa akin. Opo. Ay nga pala. Yung gamot laban sa cancer, pinaka-epektibo talaga yan sa mga kaso ng leukemia. Pakihanap mo nga ako ng ilan ng mga pasyente ng leukemia na kapos sa buhay. Gusto kong gamutin sila ng libre. Libre? Pero direktor, yung gamot na ginawa ninyo, puro bihirang sangkap ang gamit. 1 piraso lang, milyon na ang halaga. Ang pamilya Meng matagal nang tumutulong sa kapwa, si An-An kakauwi lang din. Gawin na lang natin itong pampabuenas para sa kanya. Sige po, gagamitin ko na lang ang pangalan ni Seniorita para sa outreach na ito. Oy, dumating na si Anan. An-An, halika dito kay Papa. Papa, Ang ganda ng itsura ni Seniorita ngayon, mas mukhang malusog na. pwede na bang pag-usapan si Mama? Sa harap ni Papa ngayon? Papa, napagod ka sa trabaho ngayon, no? Papayag ka bang masahihin kita sa binti? Ang bait talaga ni Seniorita. An-An, ikaw talaga ang angel ni Papa. Kung gusto mo, Papa, araw-araw kitang masahihin sa binti. Sandali lang, An-An. Ang talino mo talaga, ha? Sige na, may gusto ka bang hilingin kay Papa? Papa, okay ba ang mood mo ngayon? Naman, pag nakita ko si An-An, ang saya-saya ko talaga. May gusto sanang hilingin si An-An kay Papa. Papa, pwede mo ba tulungan si An-An hanapin si Mama? Ayaw na nga sa'yo ng mama mo, bakit mo pa siya hinahanap? Sobrang mahal ni Mama si An-An. Hindi niya ako pababayaan. Ano bang pinainom sa'yo ng mama mo at ganyan ka magsalita para sa kanya? Ang anak ni Meng Suiwan, hindi kailangang magpakababa para sa iba. Ang mama mo, pinalaki kang parang walang paninindigan. Hindi siya karapat-dapat maging mama mo. Huwag mong sabihan ng ganyan si Mama ko. Kung hindi, hindi na kita kakausapin. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi na kita kakausapin. Meng boss, huwag po kayong magalit. Bata pa po si Dalagang Anan, wala pang muwang. Hindi ako galit, hindi naman ako magpapatalo sa bata. Hindi ako 3 taong gulang. May sarili akong isip. Sobrang mahal ako ni Mama. Kapag siniraan mo pa si Mama, hindi na kita kikilalaning Papa ko. Ulitin mo nga, sabi ko, hindi na kita kikilalaning papa ko. Ay nako, ang kulit ng baby ko. Huwag ka na sanang umiyak. Meng boss, aliwin nyo na po siya. Hindi mo na ako kinikilala bilang papa, pero hindi pa ako umiiyak. Ikaw pa ang umiyak. Meng boss, tama na po. Kapag nalaman ni Matandang Ginang at Matandang Ginoo na pinaiyak mo si Dalagang Anan, tiyak na magagalit sila sa'yo. Masamang papa siya. Malungkot ngayon si Mama. Sinisiraan pa niya si Mama. Hindi ko na siya kinikilala bilang papa ko. Ano bang dapat ikalungkot ng mama mo? May leukemia si Mama ko. Mamamatay na siya. May leukemia ang nanay ko. Mamamatay na siya. Ano nung sinabi mo? Maghiwalay na tayo. May mahal na akong iba. Zongling, galit ako sa'yo. Sabi ni Mama, noong ipinanganak niya ako, may leukemia na siya noon. Dahil buntis siya, hindi siya pwedeng uminom ng gamot, kaya lalo pang lumala ang sakit niya. Pagkatapos kong ipanganak, nagtrabaho si Mama habang inaalagaan ako. Wala kaming pera para magpagamot, kaya hindi niya naalagaan si An-An. Ang ibig mong sabihin, bago ka pa ipinanganak ng mama mo, may leukemia na siya. Pati si na lolo, lola, at si tito. Hindi rin nila pinansin si Mama, nang hindi na makapagtrabaho si Mama dahil sa sakit. Iniwan na lang nila siya sa ospital at hindi na inasikaso. Wala si Mama ng pambayad sa ospital, kaya pinalayas siya ng mga gwardiya.
Papa, palaging nahirapan si Mama sa buhay. Huwag mo sanang sisihin si Mama. An. Dapat masaya ka na ngayon kasama si Papa. Walang iniintinding problema, di ba? Kung hindi ko lang tinanong, yung mga gwardyang may pilay, hindi ko malalaman na nandito ka pala. Cutie, sino ka? Ito ang Vice President ng Meng Hospital namin, at siya rin ang fiancé ni Meng Ziyuan. Fiance ni Suyuan, Li Ping. Dalhin mo siya sa morgue ng ospital. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo ng maayos. Kapag natapos to, gagawin kitang head nurse ng ospital. Sige, Vice President, hindi ko ipapaalam, kahit kanino. huwag kang lalapit. Alam niyo bang labag sa batas ang ginagawa niyo? May late-stage cancer ka na nga, hindi ka na rin magtatagal. Ang vice director namin, binigyan ka pa ng pwesto, para hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Hindi ka pa rin kontento, tumayo ka dyan at sumama ka sa akin. Hindi pwede. Pagbalik ni An at makita niyang wala ako, siguradong mag-aalala siya. Hindi ako pwedeng umalis. Oy, cute. Mamamatay ka na nga lang. Iniisip mo pa rin ang anak mo. Yung anak mo, siya pa naman ang panganay na anak ng pamilya Meng. Hindi mabilang ang yaman at karangyan niya. Sa tingin mo ba, aalalahanan ka pa niyang nanay? Hindi, siguradong babalik si An para hanapin ako. Hindi ako pwedeng umalis. Ikaw talagang babae ka. Malapit ka nang mamatay pero ang lakas mo pa rin. Miss Lin, malapit na rin naman akong mamatay. Wala na rin kaming pag-asa ni Suyuan. Pati ba naman itong ilalim ng tulay? Ayaw mo pa rin. Akong bigyan ng lugar. Ako ang fiancé ni Ziyuan. Ilang araw na lang, ako na ang magiging bagong ina ng anak mo. Kaya kung hindi ko hawak ang tunay niyang nanay, paano ako makakasigurong magiging mabuti ako sa anak mo? Wala ka na ring masyadong panahon. Kaya mo pa bang protektahan ang anak mo? Hanggang kailan ba ang kinabukasan ng anak mo? Kung magiging maayos ba ang buhay niya? Nasa isang salita ko lang yan. Hindi pinalaki ni Mama si An na maging masamang bata. Gusto lang ni Mama na mabuhay ng maayos si An kasama si Papa niya. Yan lang talaga ang hiling ni Mama. Sobrang pagod na si Mama. Tulungan mo naman si Mama. Nung araw na yon sa ilalim ng tulay, nakita ni An na hinimatay si Mama. Pero paglingon niya, nawala na si Mama. Kung ganun kalala ang sakit ni Miss Zong, malamang hindi siya makakalayo. Magpadala tayo ng tao para hanapin siya. Anong Miss Zong? Pumunta agad sa ilalim ng tulay, isama si Madam Pauwi. Maghiwalay na tayo. May iba na akong mahal. Kaya pala noong mga panahong yon, dahil ba sa leukemia, kaya mo ako iniwan? Huwag kang matakot, pagagalingin kita. Mama, dinala ko si Papa para iligtas ka. Napag-isipan mo na ba? Gusto mo ba akong hilahin ka palabas? O ikaw na mismo ang lalabas? Tama siya. Kung magagalit siya sa akin, tiyak na madadamay si An. CJ, sasama ako sa'yo. Buti naman at marunong kang makiramdam. Isakay siya sa kotse. Sandali lang. Ay nako, ang dumi-dumi naman dito. Ano bang gusto mong sabihin? Sasama ako sa'yo. Para sa anak kong babae. Pero kung sasaktan mo siya, kahit mamatay ako, hindi kita patatahimikin. Sinabi ko sa'yo na ako ang fiancé ni Meng Yuanzhang. Tapos naniwala ka naman. Ang tanga mo rin. Naglalakas loob ka pang takutin ako. Huwag kang mag-alala. Basta sumunod ka lang. Aalagaan ko ng maayos ang anak mo. Dalhin na siya. Ano na naman yan? Ang bagal-bagal mo. Sinasabihan na kita, pag hindi ka sumunod, magdusa ang anak mo. Maliban na lang kung magsusulat ka ng kasulatan. Ha ha ha, kasulatan. Ano ka ba? Kumalat na sa utak mo ang cancer. Hindi naman tayo mga bata. Anong silbi ng kasulatan? Pag hindi ka nagsulat, dito na ako mamamatay. Bigyan mo ako ng papel at panulat. Pwede na ba ngayon? Mama. Zongling. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Hanapin mo na.
Zhongling, bakit parang ang pangit ng takbo ng buhay mo? Papa, dugo. Direktor Meng, nalibot na ang buong 3 kilometrong paligid. Walang bakas si Madam. I check ang si. Halughugin ang bawat sulok. Kailangan talaga siyang mahanap. Opo. Papa, delikado ba si Mama? An-an, huwag kang mag-alala. Hahanapin ni Papa si Mama, pangako. Magpapadala muna si Papa ng tao para ihatid ka pawi. Ma'am, sakay na po kayo. Papa, Mamamatay ba si Mama? An-an, huwag kang mag-alala. Gagaling si Mama, pangako ni Papa. Zhongling. Nasaan ka na ba? Ito ang morgue ng ospital. Dito ka na lang maghintay ng kamatayan. basta huwag mong sasaktan ang anak ko. Kahit ano gagawin ko. Araw-araw mo siyang bisitahin kahit sandali. Pag namatay na siya, ikaw na ang mag-asikaso sa bangkay niya. Opo. Pupunta na ako para mag-dinner kasama ang fiancé ko. Pag namatay ako, dito rin ba ako mahihiga? Ang lahat ng record mula sa CCTV malapit sa ospital ng Mengzong ay nawala sa nakaraang 3 oras. Wala ring bakas ng asawa sa lahat ng TVA sa buong syudad. Ano? Ibig sabihin, si Zhongling, malamang nasa paligid pa rin ng ospital. May nagmanipula sa CIA. Imbestigahan mo. Opo. Buti na lang na-delete ko agad ang CCTV. Ziyu Yuan, bukod sa akin, wala nang ibang makakakuha sa'yo. Hindi ba sinabi kong imbestigahan ang CIA? Bakit nandito ka na naman? Ikaw pala. Sinabi ko na, walang pwedeng pumasok sa opisina. Kunang walang pahintulot ko, parang wala lang sa'yo ang mga sinasabi ko, ano? Direktor Meng, napansin ko lang kasi, sobrang pagod ka na sa trabaho nitong mga araw, kaya nagpa-reserve ako sa restaurant malapit sa ospital. Pagtapos ng trabaho, gusto mo bang kumain tayo saglit? Wala akong oras lumabas. Ako, gusto ko lang sanang alagaan ka. Hindi naman ako pasyente, hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Pinapasok kita dito para magtrabaho. Yung mga hindi dapat isipin, huwag mo na isipin. Alam ko na. Sige na pala. Pakiusap sa pharmacy. Maghanda ng sapat na gamot laban sa cancer at mga supplements para sa mga pasyente na may late-stage leukemia. Laging handa dapat. Late-stage leukemia. Tama nga, si Director Meng ay talagang hinahanap yung babaeng walang hiya na yun. Sige po, ipapaabot ko na agad ang utos. Anen. Tingnan mo. Pinaglutuan ka ng maliit na cake ng kusina, utos ni Lola. Tikman mo nga. Salamat po, Lola. Ay, ano ba naman to? Anong nangyari? Sino ba ang nagpasama ng loob sa prinsesa natin? Hindi po malungkot si An-An. Nag-aalala lang po si An-An para kay Mama. Huwag kang mag-alala, Anen. Si papa mo, siguradong mahahanap niya si mama mo at maibabalik siya. Ay, naku, yang mama mo talaga, napakabait na bata, kahit may sakit hindi nagsasabi. Itong bagong gamot na gawa ni Ziyuan laban sa cancer, siguradong mapapagaling si mama mo. Totoo po ba yan? Syempre naman, tingnan mo. Wow! Lahat ng yan, puro medical awards na nakuha ni papa mo. Yung mama ni papa mo, namatay din dahil sa cancer. Kaya nagdesisyon siyang magdoktor, para labanan ng cancer. At nagawa niya talaga. Kaya hindi na dapat mag-alala si Anen. Ang dami palang nagkaka-cancer. Hindi ba sobrang hirap ni Papa? Oo, sobrang hirap talaga. Dati nga, halos sa ospital na siya nakatira. Madalas pa niyang nakakalimutang kumain. Pwede ko bang dalhin yung cake kay Papa? Syempre naman, pwede. Napakabait talaga ng Anen natin. Oh, Lola na ang bahala. Ipapasundo ka ng driver. Sige po. Dahil lang sa pagpapagamot sa babaeng walang hiya na yun, halos mabaliw na sa dami ng trabaho ang pharmacy. Gusto ko na talagang sugurin siya. Sa morgue at tapusin na siya. Hindi pwede. Bawal tayong lumabag sa batas. Kaninang sumilip ako ng palihim. Wala na siyang kinakain o iniinom. Halos wala na siyang lakas. Ha! Ang cute mo talaga.
Direktora tita, pasensya na po. Ikaw na naman, munting cute. Anong ginagawa mo dito? Nandito si An para bigyan si Papa ng cake na may cream. Si An lang po kasi ang nagmamadali, kaya nadumihan ang palda ni tita. Sasabihin ni An kay Papa, nabayaran po kayo. Alam mo ba kung magkano ang suot kong damit na to? Ikaw, na hindi nga kayang magpa-hospital, munting cute. Paano mo babayaran yan? Bilis, ilabas mo na yung munting cute na yan dito. Sabay lagyan mo ng karatula sa pinto. Bawal na ang munting cute na to, na pumasok ulit sa ospital. Opo. Direktora tita, huwag niyo pong paalisin si An. Nandito si An para hanapin si Papa. Wala dito ang hinahanap mo. Lumayas ka. Sabi ng direktora namin. Lumayas ka. Narinig mo ba? Nandyan talaga sa loob si Papa ni An. Ang malas naman. Lumayas ka, munting cute. Ayokong makita ka ulit. Pag nakita pa kitang muli, susupladahan na talaga kita. Amoy ni Mama. Tita, nakita niyo na po ba si Mama ko? May sakit ka ba? Sa ospital, araw-araw ang dami kong nakikitang tao. Kung hindi man 100, siguro mga 80. Alam ko kung sino ang nanay mo. Hindi pa nawawala ang amoy ni Mama sa paligid. Sigurado akong kakakita mo lang sa kanya. Tita, pakiusap, pwede mo bang balikan at isipin mabuti? Umalis ka. Hindi ko nakita ang nanay mo. Yung amoy ni Mama, hindi ko talaga pwedeng pagkamalian. Mama, tingnan mo. Ito yung lola sa flower shop. Binigyan niya ako ng sampagita. Para kay Mama ito. Salamat, An. Ikaw talaga ang maliit kong anghel, anak. Ang bango rin ni Mama. Mas mabango pa kaysa sampagita. Kaya tandaan mo ang amoy ni Mama, ha? Kapag wala na si Mama balang araw, kapag naamoy mo ang bulaklak, ibig sabihin bumalik si Mama para hanapin ka. Siguradong nandito lang si Mama sa ospital. Ayon yung tita. Saan kaya siya pupunta? Kapag sinundan ko kaya siya, makikita ko si Mama? Hindi ka pa namamatay. Sinasabi mo. Grabe na ang sakit mo. Bakit ka pa nagpapakatatag kapag namatay ka? Saka lang mapapanatag si Lin Fuyuanzang. Doon lang ako mapopromote. Nakikiusap ako sa'yo. Pahintulutan mo akong makita ulit ang anak ko. Kahit mula sa malayo, sapat na. Makita mo ang anak mo. Ang anak mo ngayon, siya na ang pinakamahalagang anak ng pamilya Meng. Malamang nasa malaking bahay. Siya ng Meng family ngayon. Tapos kumakain pa ng cake. Ikaw nga, ni hindi ka makalabas sa morgue na to. Paano mo pa makikita ang anak mo? Nakatabi pa pala itong gamot sa sakit. Itong gamot na to, personal na ginawa ng director natin. Mahal yan. Di ba masakit na masakit ka? Kapag ininom mo, mawawala ang sakit. Ito ang huling regalo sa akin ni An. Ayokong inumin. Ang arte mo naman. Sige, magtiis ka na lang dito. An, basta maging maayos ka lang. Mababawasan na ang alala ni Mama. Mama. An, Mama, natagpuan na kita, ang mahal kong anak. Hindi ko akalain na makikita pa kita ulit. Nga pala, bakit ka napunta sa ganitong lugar? Nasaan ang papa mo? Si Papa, nasa ospital din siya. Mama, kaya mo bang tumayo? Sasamahan ka ni An para hanapin si Papa. Hindi pwede. Nakalimutan mo na ba? Sinabihan ka ni Mama, huwag mong banggitin si Mama sa harap ni Papa. Hindi nagalit si Papa sa'yo. Hinahanap ka rin niya. Sinabi mo na ba kay Papa tungkol sa akin? Alam na ni Papa lahat. Sabi pa nga ni Papa, ipapagamot daw niya si Mama. Naku, ang tanga mo talaga. Niloloko ka lang ni Papa. Wala namang alam si Papa sa medisina. Paano niya magagamot si Mama? Hindi nagsisinungaling si Papa. Si Papa ang direktor ng ospital na to. Marami na rin siyang napanalunang medical awards. Sabi ni Papa, gagaling daw talaga si Mama. Paano gagaling ang leukemia na malala na? Si Yuan. Salamat sa'yo. Binigyan mo ng napakagandang kwento ang anak natin. An, may ibibigay si Mama sa'yo. Kailangan mong ingatan ito, ha? Sige po. Ano po to? Huwag mo munang buksan. Ito, kapag hindi naging mabait sa'yo ang bagong mama mo, ibigay mo ito kay papa mo. Bagong mama, isa lang ang mama ni An. Ayoko ng bagong mama. An, sumunod ka kay mama. Kapag wala na si mama, makinig kang mabuti kay papa. Kapag nag-asawa ulit si papa, makinig ka rin sa bagong mama mo. Huwag mong hayaang apihin ka niya. Kung sakali, magkaroon ka ng bagong kapatid. Tapos hindi ka nagaano gusto ni papa. Dapat
Mas lalo kang magpakabait, okay? Ayoko po. Si Mama lang ang gusto ni An-An. Kapag naghanap si Papa ng bagong mama para kay An-An, ayoko na kay Papa. Bakit ang tigas ng ulo mo? Umalis ka na, huwag ka nang bumalik dito. Mama, huwag mo akong palayasin. Gusto ni An-An, lagi siyang kasama ni Mama. Hello, Lola. Ziyuan, naghatid ng cake si Anan sa'yo. Bakit hindi pa siya nakakauwi? Ano po? Pumunta si An-An sa ospital. PC. Ipaalam mo agad sa lahat. Itigil ang lahat ng ginagawa nila. Hanapin si An-An. Opo. Nakita mo na ba si ate? Kayo po, nakita nyo na ba si ate namin? Hindi pa. Nakita mo ba si ate? Ano bang ginagawa ni Naliping at ng iba? Hindi ko rin alam. Parang si Direktor Meng yata. May mahalagang bagay daw na nawala. Direktor Lin, hinahanap namin si ate. Nakita nyo po ba ang babaeng ito? Siya si ate. Oo nga. Pumunta si ate sa ospital para dalhan ng cake si Direktor Meng. Hindi pa nga niya nakikita si Direktor Meng. Biglang nawala na siya. Ngayon, lahat sa bahay nag-aalala na at halos mabaliw na. Direktor Lin, kayo po ba ay nakakita kay ate? Hindi naman sa hindi. Buong araw akong nasa opisina. Wala akong pinuntahan. Pwede niyo akong tanungin. Ay, hindi naman. Ano ba yung tingin mo? Si Direktor Lin ba naman ay magsisinungaling sa'yo? Anong nangyari? Wala naman, Direktor Meng. Mauna na akong magtrabaho. Direktor, maliban sa morgue, nalibot na namin ang buong ospital. Wala pa rin kaming nakita ni isang bakas ng dalagang amo. Bakit hindi pa kayo agad pumunta sa morgue at maghanap? Opo. Sandali lang. Kapag binuksan natin ang morgue, hindi ba natin mahuhuli yung cute na batang parang naghihintay na lang mamatay? Direktor, kahit gaano pa kakulit ang dalagang amo, hindi naman siguro siya papasok sa loob ng morgue, di ba? Huwag na lang siguro nating puntahan. Bata pa siya, paano siya mapupunta sa ganoong nakakatakot na lugar? Baka nagtatago lang ang dalagang amo sa isa sa mga kwarto kasi mahilig maglaro. Hanapin na lang natin siya sa mga kwarto. Tama. Direktor Meng, doon na ang morgue. Pupuntahan pa ba natin at maghahanap? Ma, huwag ka nang umiyak. An-An, ayos lang si Mama. Nalulungkot lang si Mama na mawawala ka. An-An, kailangan mo nang umalis. Kung hindi, mag-aalala si Papa. Ma, huwag mo naman akong paalisin. Pupuntahan ko si Papa para pakiusapan na iligtas ka. Anak, ang leukemia hindi nagagaling. Umalis ka na, dali. Ma! Buksan ang pinto. Direktor, hindi mabuksan gamit ang ordinaryong access card. Pangunahing pinto ng morgue. Boss Meng, may tao sa hardin. May nakakita sa bakas ng dalagang anak. Pumunta tayo sa hardin. Direktor, huwag kang mag-alala. Kakausap ko lang sa janitor ng hardin. Sinabi ko kay Assistant Pay, may nakakita sa bakas ng dalagang anak. Pinapanta ko muna sila doon bago tayo gumawa ng iba. Ayos, magaling. Tama, bilisan mo at ilipat mo na si Cutie Pie sa kwarto ng pasyente. Opo. Dalagang anak. Ang sama mo, ikaw ang nagdala kay Mama dito. Miss, hindi mo po ako naiintindihan. Huwag ka pong magsalita ng kung ano-ano. Bakit mo ginagawa ito kay Mama? Sasabihin ko kay Papa. Ito. Bakit hindi pa siya lumalabas? Anong gagawin natin, Miss? Bilis, bilis, bilis. Isara mo agad ang pinto. Dali. Ate, nagkakamali ka ng akala. Hindi namin ikinulong dito ang nanay mo para saktan siya. Ginawa namin to para gamutin siya. Nagsisinungaling ka. Hindi naman ako batang 3 taong gulang. Hindi naman talaga ito ospital. An-An. Ito. Sige na. Bakit ka pa nakikipagtalo sa bata? Dahil sinabi ni Direktor Meng na nawawala ang anak niya. E di gawin nating totoo na mawala ang anak niya. Ayos, ayos. Miss Lin, pinapangako ko na hindi magsasalita ng kung ano-ano si An-An. Bata pa siya. Huwag mo na siyang pansinin. Kung may dapat sisihin, anak mo ang may kasalanan. Siya ang pilit na naghahanap ng gulo.
Bilisan nyo at atali na ang batang cute na to. Isabay nyo sa truck ng basura. Itapon nyo sa bundok. Opo. Huwag, bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo. Lumapit ka rito. Malapit nang mamatay ang cute na to. Pero ang kulit pa rin. Lumayo ka. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ah, Anan, bilisan mo tumakbo. Hanapin mo si papa mo. bilisan mo. Hulihin mo siya. Huwag mong hayaang makita niya si Direktor Meng. Dali, bilisan mo. Opo. Ang mga kagaya mo. Kapag naging stepmother ka ni Anan, siguradong hindi mo siya pakikitunguhan ng maayos. Kung ganyan ka ka-attach sa anak mo, edi gagawin ko na lang. Sabay na kayong dalawa ng anak mo. Na magpunta sa impyerno. Ano to? Pampatulog to. Pakisuyo, makipag-cooperate ka na lang. Pasensya na po, Direktor Meng. Namamalik mata ako. Yung batang nakita ko, hindi pala si Young Miss. Ipagpatuloy nyo pa rin ang paghahanap. Bumalik ka sa morgue. Huminto ka dyan. Papa, iligtas mo kami ni Mama. Cutie, huminto ka nga dyan. An-an, Direktor ng ospital, bakit mo hinahabol ang anak ko? ako. Tay, bilisan mo at iligtas si Mama. Nasa morgue siya. Ano? Bantayan mo siyang mabuti. Pagbalik ko, saka ko siya kakausapin. Opo. Direktor, Direktor. Kapag itinulak kita palabas ng ganito, akala ng iba, bangkay lang ang tinutulak ko. Tay, dali. May masamang tao na gustong saktan si Mama. Sandali lang. Sandali lang. Sabi ng anak ko, maghintay ka muna. Hindi mo ba narinig? Pasensya na po, Direktor. Sorry po. Sorry po, bago lang po ako dito bilang caregiver. Hindi ko po alam ang mga patakaran. Ito po ay bangkay na dadalhin sa cremation. Ako, natatakot po akong baka matakot si dalagang amo. Ay, bilasan natin. Bilasan natin. Hindi siya caregiver. Siya ang assistant director. Tigil ka dyan. Tanggalin mo ang mask mo. Dalagang amo. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Easy. Lin Jayahui. Papa, siya po ang nanakit sa mama ko. Dalagang amo. Sobrang hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo pa rin inaamin? Papa, hindi po ako nagsisinungaling. Siya po talaga. Dalagang amo, wala na po talaga akong oras para makipag-argumento sa'yo. Kailangan ko nang dalhin ang bangkay. Aalis na po ako. Yung pagdadala ng bangkay, kailan pa naging trabaho ng assistant director mismo. Tanggalin mo ang tela. Hindi pwede, Direktor. Ito po ay bangkay ng pasyenteng may nakakahawang sakit. Hindi pwedeng ilantad sa hangin. Ang ospital natin, cancer ang pangunahing ginagamot, di ba? Kailan pa tayo tumanggap ng pasyenteng may nakakahawang sakit? Tanggalin mo ang tela. Huwag po. Paano kung siliping? Hindi niya nahuli yung batang pasaway na yon. Kung yung batang yon, kasama si Meng Ziyuan, pumunta dito, at maabyutan ako dito, anong gagawin ko? Hanap muna ako ng kahit anong bangkay para makalusot lang. Dalhin na yan sa labas. Lin Jayahui. Magstay ka muna. Sumama ka sa akin sa morgue. An-an, Yung pupuntahan ni Papa mamaya. hindi pwede ang mga bata doon. Bumalik ka muna sa opisina at hintayin si Papa. Pwede ba? Sige po, Papa. Kailangan mo talagang iligtas si Mama, ha? CJ, pangako. Alagaan mo si An-an ng mabuti. Opo. Ate, punta tayo sa opisina. Hintayin natin si Mama, pwede ba? CJ, Tara na. Suriing mabuti. Kailangan talagang mahanap si Madam. Opo.
Direktor, lahat ng sulok tiningnan ko na, hindi ko nakita si Madam. Meng Direktor, simulat sa pool, ang morgue ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Imposibleng may tago ang isang buhay na tao doon. Baka naman, masyado mo lang namimiss si Mama, Miss. Kaya parang naiisip mo lang. Imahinasyon? Bakit kanina, nakasuot ka ng face mask at nagkunwaring caregiver? Ikaw ay assistant director. Ganitong klaseng trabaho tulad ng pagdala ng bangkay. Kailangan mo ba talagang gawin ng personal? Lin Jiahui. Kung hindi ka magsasabi, wala akong problema na ipasa ka sa pulis. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Sabihin mo na lang sa pulis. Kasi yung pasyente na iyon, 3 taon ko nang ginagamot. Pero sa huli, hindi ko pa rin siya napagaling. Namatay siya, at nalungkot din talaga ako. Kaya gusto ko sana, na ako na mismo ang maghatid sa kanya sa huling pagkakataon. Pero Direktor, sinabi mo na, bilang doktor, hindi dapat magpadala sa emosyon. Kaya hindi ko na lang sinabi sa iyo. Sabi ng anak ko, inaapi mo raw si Madam sa morgue. Dito raw mismo, bata pa siya, magsisinungaling ba siya? Meng Direktor, may kaunting hindi pagkakaintindihan. Sa pagitan namin ng Miss, pwede ko bang ako na mismo ang magpaliwanag sa kanya? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko siya, sasaktan o gagawa ng masama. Pumunta ka sa opisina. Papa. An. Papa, nandyan ba si Mama? Yung lugar na sinabi mo, hinanap na ni Papa doon, wala si Mama roon. Impossible. Siguradong siya ang nagtago kay Mama. Gusto pa niya akong ipadala sa probinsya. Lin Jiahui, magpaliwanag ka nga. Miss, pwede ba kitang makausap ng masinsinan sandali? An. Papa, susundin ko ang gusto mo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Anen. Kung maglalakas loob kang sabihin, ang nangyari sa morgue, sa papa mo. Papatunayan kong, hindi mo na makikita ang mama mo ulit. An, maging masunurin ka. Kapag wala na si Mama, dapat palagi mong sundin ang papa mo. Kung mag-aasawa ng bagong mama ang papa mo, dapat mo ring sundin ang bagong mama mo. Huwag mong hayaang apihin kanya. Kung sakaling magkaanak ng bagong kapatid si bagong mama, at pakiramdam mo mas hindi ka na mahal ng papa mo, dapat mas lalo kang maging mabait. Sige ba? Itong si Direktor Cha, siya ba ang sinasabi ni Mama na bagong mama? Totoo bang hindi na mahal ni Papa si Mama? Anen, bata ka pa ngayon. Hindi mo pa maintindihan ang mga problema ng matatanda. Pero, kung gusto mong ligtas at payapa ang mama mo, dapat sundin mo ang mga sinasabi ko. Naiintindihan mo ba? Nasaan na nga ba talaga ang mama ko? Kapag naging mabait ka, baka pag-isipan kong sabihin sa'yo. An. Bakit ka umiyak? Lin Jiahui, ano ba talaga ang sinabi mo sa anak ko? Wala akong sinabi kahit ano, Direktor Meng. Papa, ayos lang, walang problema. An, maging masunurin ka. An, kung may problema ka, sabihin mo agad kay Papa. Poprotektahan ka ni Papa. Oo nga pala, Anen. Sa Maynila, wala pang direktor na katulad ni Meng. Walang bagay na hindi niya kayang ayusin. Ikaw kasi, kapag may problema ka, sabihin mo lang ng diretso. Walang sino man ang magpapahirap sa'yo dito. Si Tita Direktor lang ang nakakaalam kung nasaan si Mama. Kapag hindi ako sumunod, hindi ko na ulit makikita si Mama. Papa, T2P, ayos lang si An. Mabuti kung ganon. Huwag kang mag-alala, An. Hahanapin at mahahanap din ni Papa si Mama. PC, magpadala ka pa ng tao para maghanap. Kailangan mahanap natin si Madam. Opo. Anen, pwede mo bang sabihin kay papa mo na hindi ka sinaktan ni Tita Lin? Papa, mabait si Tita Lin kay An. Hindi niya sinaktan si An. Pati si Mama, hindi rin niya sinaktan. An, bakit mo naman sinabi na si Tita Lin ang nagtago kay Mama? Siguro kasi bata pa, nakikita mo kasi lagi akong kasama niya, kaya nagseselos ka. Ano, tama ba, Anen? An, simula ngayon, huwag ka nang magsisinungaling. Si Papa at si Tita Lin, magkatrabaho lang kami. Naiintindihan mo ba? Wala ka nang kailangan dito, lumabas ka muna. Direktor Meng. Wala si Mama ni Anen sa tabi niya.
Pwede ko ba siyang alagaan? Pansamantala bilang kapalit ng mama niya. Alam mo naman, kapag wala ang mama ng bata, nahihirapan talaga silang mag-adjust. Walang kahit sino ang makakapalit sa mama niya. Sige, lalabas muna ako. Papa, gusto kong pumunta sa banyo. CJ, sasamahan kita. Hindi naman maganda na lalaki ang sumama sa babae sa banyo. Hintayin mo na lang ako dito. CJ, iisa lang si Anan. Huwag kang aalis at mawala ka. Mama, kailangan talaga kitang mahanap. Ano ba talaga ang gusto mo? Sino ba nagsabing hindi ka pamamatay? Zhongling, ay naku Zhongling. Ikaw na yata ang pinakamatibay, ang buhay sa lahat ng nakilala ko. Namumuhay lang para makasurvive. Kung inis na inis ka na talaga sa akin, pwede mo naman akong patayin ng isang saksak. Basta huwag mo lang pahirapan si Anan. Kahit ano pa ayos lang. Akala mo ba hindi ko gustong gawin yon kung hindi lang ako takot makulong? Matagal na kitang tinapos at sinulog ang mga buto mo. Pero sa itsura mo ngayon, parang wala na ring pinagkaiba sa patay. Dito ito ang exclusive na kwarto ni Meng Ziyuan. Hindi basta-basta pumapasok dito ang ibang tao, mas tago pa ito kaysa sa morgue. Bago ka mamatay, makakaranas ka pa ng ganitong kataas na antas ng pag-aalaga. Pwede na rin, pwede na rin. Sasabihin ko ba kay Papa na si Mama ay nasa VE na kwarto ng ospital? Pero si Tita Lynn, kung siya na talaga ang magiging bagong Mama, baka si Papa mas paboran si Tita Lynn at hindi na iligtas si Mama. An, ang tagal mo sa banyo. Pagbalik mo parang malungkot ka pa rin. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Gusto mo bang ihatid kita pauwi para makapagpahinga ka? Tama nga pala, pwede nating pakiusapan si Lolo sa tuhod at si Lola sa tuhod na tulungan si Mama. CJ. Maligayang pagdating sa bahay, senyorita. Ay nako, anak. Ang aking munting kayamanan, buti naman at nakauwi ka na. Miss na miss ka na ni Lola sa tuhod. Si Lolo sa tuhod din, oo. Nang nalaman namin na nawala ka, sobrang nag-alala talaga ako. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumayo kay Lolo sa tuhod, ha? Si Lolo at Lola sa tuhod, hindi talaga mapalagay kapag wala ka. Ako ang totoong tatay ni An, hindi ko naman siya kayang mawala. Wala akong pakialam. Basta simula ngayon, walang sino man ang pwedeng maglayo sa apo ko sa paningin ko. HMM. Ngayon, may apo sa tuhod na kayo, nakalimutan nyo na ba ang anak nyo? An, aakyat muna si Papa para tapusin ang trabaho, babalik ako mamaya para samahan ka. Sige po. Lola sa tuhod. May gusto sanang hilingin si An kay Lola sa tuhod. Anong nangyari, An? Pwede mo bang kausapin si Papa? Huwag mong hayaan si bagong Mama na apihin si Mama ko. Bagong mama? Sino nagsabi na may bagong mama si An? Yung assistant director ng ospital ni Papa. Parang gusto niyang maging bagong mama ni An. Sabi ni Mama, makinig daw si An kay bagong mama. Pwede namang sumunod si An, pero ayaw ni An na. Nakikitang inaapi si Mama. HMM. Lin Jiwi. Ay nako, baby, anong ginagawa mo? Tayo ka na dali. Lolo, Lola, tulungan niyo po si Mama. Alam ko po kung nasaan si Mama. Bilis, tawagin mo si Meng Ziyuan pababa. Dali na, punta ka na. An, bakit hindi mo diretsong sinabi kay Papa? Tigilan mo nga ako sa pananakot. An, baby. Bata pa siya, kung ano sabihin ng matatanda, yun ang paniwala niya. Paano niya malalaman ang totoo? An, sa susunod ha, sabihin mo agad, at magtiwala ka kay Papa. Hindi ka bibigyan ni Papa ng bagong mama. Ikaw pa talaga. Ni hindi ko alam, paano ka naging direktor ng ospital, pati asawa at anak mo, inaapi na sa harap mo. Ano ba ang meron ka?
At nakumbinsi mo si Meng Ziyuan na magkaanak kayo. Miss Lin, kung wala ka namang balak na personal na tapusin ang buhay ko, mas mabuting umalis ka na lang. Wala talaga akong gana makipagtalo sa'yo. Bakit ang apura mo? May inihanda nga akong malaking regalo para sa'yo. Isipin mo na lang na ito ang huling alay ko bago ka mamatay. Pumasok ka. Ay naku. Ay naku. Anong balak niyong gawin? Huwag ninyo akong hawakan, lumayo kayo. Hindi ba't magaling ka? Ang galing mo raw mangakit ng lalaki, di ba? Sa ospital ni Meng Ziyuan, pinaglaruan ka ng maraming lalaki. Siguradong na-excite ka dun. Hindi mo ba kami pagsisilbihan ng maayos? Sayang naman. Ang ganda-ganda mong babae. Bago ka mamatay, pwede ka pa naming paglaruan ng maayos. Huwag ninyo akong hawakan. Saan ka pupunta? Bago ka mamatay, papatikimin ka muna namin ng sarap. Aba, walang modo ka. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, sabay-sabay tayo. Mamamatay dito. Aba, gusto ko yang palaban. Sugod. Huwag kayong lalapit. Kapag nalaman ni Meng Ziyuan, hindi niya kayo palalampasin. Nananaginip ka pa. Wala namang nakakaalam na nandito ka. Tuloy lang. Tigil. Bawal mong saktan si mama ko. Papa, tulungan mo si An-An na iligtas si mama. Huwag kang mag-alala, An-An. Si Papa ang magpoprotekta kay Mama. An-An, sumama ka muna kina Lolo at Lola sa labas. CJ, O siya, Anen, sumama ka na kay Lola sa labas. Tara na. PC. Walang dapat makalabas sa mga nandito ngayon. Opo. Ginoong Meng, maawa po kayo. Si Lin Xiaoji po ang nag-utos sa amin. Nagsisinungaling kayo. Direktor Meng, sila po ang naninira sa akin. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Hindi ako bulag. Nakikita ko ang lahat. PC. Palayasin mo silang lahat dito. Opo. Nurse, halika at i-check si Madam. Lin Jiahui. Panahon na para singilin ka sa mga ginawa mo. Direktor Meng, seryoso ako. Alam ko na ang lahat. Direktor Meng, huwag. Kuya, dahil magka-batch tayo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Isa pang pagkakataon para sa'yo. Patawarin ka. Karapat-dapat ka ba? Pero, hindi talaga ako nananakit ng babae. Ha? Sige na. Huwag nating gambalain ang pahinga ni Madam. Lin Jiahui, alam mo ba, pinaghihinalaan kang sinadya mong pumatay ng tao. Direktor Meng, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ha? PC, i-turn over mo sila ni Liping sa pulis. Kunin ang pinakamagaling na abogado. Hanggat nabubuhay ako, ayokong makita silang dalawa na makalabas ng kulungan. Ayoko. Sige na. Direktor Meng, Direktor Meng. Zhongling. Bakit ka nagtiis ng ganito? Direktor Meng, nandito ako para kunan ng dugo si Madam. An-An, kasalanan ni Papa. Hindi ko naprotektahan si Mama. Hindi rin kita naprotektahan. An-An, nakangako si Papa sa'yo. Habang buhay si Papa, si Mama lang ang mamahalin niya. Hindi na ulit, sasaktan ni Papa si Mama. Papa, bakit ka umiiyak? Kasalanan ba ni An-An? Hindi dapat nagduda si An-An kay Papa. Direktor Meng, gising na si Madam. Nagising na si Mama. Pupuntahan ko siya. Salamat sa pagligtas mo sa akin.
May leukemia ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko, may magbabago ba? Sabi ng doktor. Hindi na magagamot ang sakit ko. Hintayin na lang daw ang kamatayan. Ako, Bago ako mamatay. Makita lang kita, masaya na ako. Iiwan ko na si An sa'yo, kaya panatag na rin ako. alam mo naman na hindi. Yan ang gusto kong marinig. Yung gastusin sa ospital. Hindi ko na siguro kayang bayaran. Pasensya na. Baka sa susunod na buhay na lang kita masuklian. Hindi ko kailangan ng sukli mo. 5 taon na ang nakalipas. Palihim mong isinilang ang anak ko. Tapos pinahirapan mo pa ang sarili mo ng ganito. Alam mo rin na hindi yan ang gusto kong marinig. Si Yuan, ano pa ba ang pwede kong sabihin sa'yo? Malapit na akong mamatay. Ang mama mo, dahil sa cancer sa tiyan, iniwan ka rin. Ikaw mismo ang nagsabi, ayaw mo nang maranasan ulit ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ilang araw na lang ang natitira sa buhay ko. Hayaan mo na lang akong patuloy mong kamuhian. Ginoong Meng, wala na akong dapat pag-usapan pa sa'yo. Matagal na akong hindi nagmamahal sa'yo. Umalis ka na, wag mo na akong guluhin. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal. Bakit mo pa ako pinanganak ng anak natin? Ha? At itong gintong kwintas pa. Hindi mo ako mahal. 5 taon mo nang hawak ang kwintas na yan. Palagi mo pa ring daladala. Wala namang tatanggi sa pera, di ba? Baka naman iniisip mo na kaya ko tinatago ang kwintas na to ay dahil mahal pa rin kita. Tungkol naman kay An. An. Kung hindi ko siya isinilang, sino ang mag-aalay ng papel sa libingan ko? Ikaw, Ginoong Meng. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang taong malapit ng mamatay. Hanapin mo na lang ang fiance mo. Tungkol naman kay An. Naniniwala akong hindi mo siya pababayaan. wala naman talaga akong fans. Ano? Si Lin Jiahui, ipinadala ko na sa presinto. Hindi magtatagal, makukulong na rin siya. Paniwala ka rin pala. Sa mga sinasabi ng tulad ni Lin Jiahui, wala na ring kaso. Kahit wala si Lin Jiahui, may Zhao Jiahui pa, may Li Jiahui pa. Ganito ka kagaling. Siguradong maraming babae ang may gusto sa'yo. Sana maging masaya ka. Zhongling, sinabi na siguro ni An sa'yo. Ako ang direktor ng ospital na to, kaya kitang pagalingin. Yung ini-inject mong gamot na yon, ako ang nag-imbento niyan. Malapit ka nang gumaling. Direktor ka nga, pero hindi ka naman Diyos. Hindi nagagaling ang sakit ko. Zhongling, bakit ba lahat ng tao pinaniniwalaan mo, pero ako ayaw mong paniwalaan? Ang bata pa ni An. Ayaw mo bang lumaki siya na wala ng nanay? Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Sa isang taong malapit ng mamatay, hinahanap mo pa rin ang thrill. Mukhang sobrang uhaw ka na talaga, Meng Xiansheng. Zhongling, kailangan mo ba talagang ganito makipag-usap sa akin? Zhongling, kapag gumaling ka na, simulan natin ulit. Pwede ba? Bakit ang inosente mo? Walang mangyayari diyan. Xiaoling, pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Pero maniwala ka sa akin, yung sakit mo, ang dami ko nang napagaling na kagaya niyan. Sigurado akong magagamot kita. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Bakit hindi mo talaga maitiwala ang sarili mo sa akin? Hay, okay lang. Nabigay ko na sa iyo ang gamot. Dapat mabilis na rin niyang umepekto. Zhongling, pangako mo sa akin. Kapag gumaling ka, simulan natin ulit, pwede ba? Isa pa. Itong gintong kwintas na binigay ko sa iyo, sutin mo to, para ligtas at malusog ka palagi. Lahat ng nanakit sa iyo, hindi ko sila palalampasin. Kapag gumaling ka na, tayong tatlo, pwede na tayong maging masaya bilang pamilya. Pasensya na. Pasensya na. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak ha. Zhongling, ang pinakadapat humingi ng tawad ay ako. Kasalanan ko na naniwala ako sa sinabi mo noon. Hindi ko pinilit na manatili ka, kaya ka nagdusa ng ganito. Lahat ng ito ay kasalanan ko.
Sa 5 taon kong may sakit. Hindi ko pinagsisihan kahit minsan. Ang naging desisyon ko, takot na takot akong malaman mo. Takot akong mamatay sa harap mo. Hindi ko talaga makakalimutan. Noong namatay ang mama mo, yung itsura mo na sobrang lungkot. Pero lagi kong naaalala ang mga araw na magkasama tayo. Palagi kitang namimiss. Pero ikaw, para hindi ako malungkot, lumayo ka sa akin. Alam mo ba? Noong umalis ka, noong sinabi mong may iba ka ng mahal, sobrang sakit para sa akin. Zhongling. Mula ngayon, hinding-hindi ko na, hahayaan kang lumayo sa akin. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo ng mag-ina. Pero totoo ba na may buong buhay pa ako para magpakasaya? Naman, maniwala ka sa akin. Kakainom mo lang ng gamot, magpahinga ka muna ng maayos. Malapit mo nang makita si Papa, ha? Uy, An-An. Papa, kumusta na si Mama? Hay. Si Mama, gising na siya, nagpapahinga lang. Binigyan ko siya ng gamot. Magiging okay na agad si Mama. Huwag ka nang mag-alala, An-An. Lanan. Salamat, Papa, sa pagtulong kay An-An na iligtas si Mama. Ang bait mo talaga, An-An. An-An, gusto mo bang pumasok at samahan si Mama? Lanan. Ayaw ni Mama na may nagbabantay sa kanya kapag may sakit siya. Sabi ni Mama, nakakapag-alala daw iyon sa mga nagmamahal sa kanya. Kapag pumasok ka, malulungkot lang si Mama. Si Mama ay isang matatag na babae. Ikaw talaga, sobra mong kilala ang mama mo. Alam mo, ang mama mo, ang galing niyang magturo kay An-An. Papa, pagod ka ba sa trabaho? Gusto mo bang masahiin kita sa likod? An-An, matagal nang hindi kasama ni Papa si An-An. Hindi ko kayo naalagaan ni mama mo. Galit ka ba kay Papa? Hindi galit si An-An kay Papa. Mabait si Mama kay An-An. Hindi rin naman nagalit si Mami kay Papa. Ngayon, pakiramdam ni An-An. Siya na ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Ang bait mo talaga, An-An. Mahal ka ni Papa. Mahal din ni An-An si Papa. Lahat ng indicators ng pasyente, maganda na ang resulta ng recovery. Ituloy lang ang gamot. Sige. Gising ka na. Uy, dahan-dahan lang. Uhaw ka ba? O gusto mong pumunta sa banyo? O nagugutom ka? Ay! Ubus na ang gamot mo sa cancer. Kapag naubos na, madalas gusto mong magbanyo. Huwag kang mahiya, bubuhatin kita kung gusto mo. Kaya ko namang mag-isa. Kailangan mong sumunod sa doktor. Sabi ng attending doctor mo, bawal ka pa bumaba ng kama ngayon. Pero hindi naman kailangan ang doktor. Para tulungan akong magbanyo, di ba? Tatawag na lang ako ng caregiver. Para tulungan ka sa banyo, hindi ako doktor. Asawa mo ako. Mukhang epektibo talaga ang gamot mo. Mas magaan na pakiramdam ko. Mahal siguro yan, ano? Syempre, mahal. Mahal na. Kailangan mong bayaran buong natitirang buhay mo. Sige, magtrabaho ka na. Kung may kailangan ako, pwede kong tawagin ang nurse. Ngayon, hanggat wala akong pahintulot, walang doktor na basta-basta, pwedeng pumasok sa kwarto mo. Kaya hindi mo rin naman kailangan na palaging samahan ako, di ba? Ang laki ng ospital na to, tapos buong main group pa, lahat naghihintay sa'yo. Kung ikukumpara sa'yo, wala namang kwenta yung mga yan. Pagod na ako, kailangan ko nang magpahinga. Alam mo, kayong dalawa, talagang gustong-gusto nyong magpasaway. Napaikan pa kayo kay Meng at kay misis niya. Kayo talaga, maghanda na kayong mabulok sa kulungan. Kuya Bodyguard, pwede bang huminto ka muna sa gilid? Sumasakit ang tiyan ko. Tiyagain mo muna. Kung hindi mo na talaga kaya, dadalhin ka na namin sa kotse. Wag. Nakakainis na talaga. Naku, lagot. Anan, ito lahat, galing sa tatay mo para sa'yo, at kay mama mo. Ito naman, puno ito ng ginseng. Isang kahon pa lang, lagpas 1 milyon na ang halaga. Anan. Hello, ano? Sabi mo tumakas si Naliping at Lin Jewi? Naku, may masama, nawawala si Anan.
Mahal ko ang tatay mo ng matagal na panahon. Pero sobrang walang puso ang tatay mo. Mas maganda pa ang trato niya sa aso kaysa sa akin. Ngayon, gusto ko siyang pagbayarin. Dugo ang kapalit ng ginawa niya. Hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Kung papatayin mo siya ngayon, kanino tayo hihingi ng pera para makatakas? Wala na akong kahit ano ngayon. Para saan pa ang pera kung ganito? Ibalik mo sa akin ang kutsilyo. Sira ulo ka na ba? Naglalakas loob kang saktan ako. Akala mo pa rin ba na ikaw ang assistant director? Sinasabi ko sa'yo, pareho lang tayo. Mga asong ligaw na walang mauwian. Pag nakuha na natin ang pera ni Meng Ziyuan, wala na akong pakialam kung mabuhay ka pa o hindi. Basta't hawak natin ang anak niya, kahit ano ang gusto natin, makukuha natin. Tita Lin, bitawan mo ako. Maraming pera ang tatay ko. Sasama ako sa'yo para hanapin yon. Alam mo ba kung nasaan ang pera ng tatay mo? Oh, samahan mo kami, pwede ba? Sandali lang. Seryoso, sira ulo ka ba? Yung pera ni Meng Ziyuan, paano naman malalaman ng isang batang paslit yon? Ang batang to, sobrang tuso at madiskarte. Sa kanya nga ako nahuli at nadakip. Pag pinalaya mo siya, pareho tayong mamamatay dito. Ayos ka ah, niloko mo pa ako. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Tigil. Mama, Papa, natatakot ako. Huwag kayong lumapit. Ano ba talaga ang gusto nyo? Si Boss Meng talaga, mabilis ka usap. Ihanda mo na ang 10 milyong cash para sa amin. Tapos ilabas mo kami ng bansa. Kung hindi, itong nag-iisa mong anak, kalilimutan mo na siya. Mama, natatakot ako. An-an, huwag kang matakot. Bilisan mong pumayag na. Pumayag ka na, dali. CJ, nakahanda na ang pera para sa inyo. Ihagis mo na rito ang pera. Gusto ko munang tingnan. Ibigay mo na sa kanya ang pera. Walang problema sa pera. Dahil wala nang problema sa pera, bilisan nyo at palayain nyo na ang tao. Akala mo ba tanga ako? Paano kung pinalaya ko siya? Tapos si Director Meng magbago ng isip. Pareho lang din kaming hindi makakatakas. Ano pa ba gusto nyo? Wala akong ibang gusto. Hintayin nyo lang na makarating kami ng ligtas sa ibang bansa. Kusang ko nang palalayain ang anak mo. Hindi niyo pwedeng dalhin siya. Isa kang taong malapit ng mamatay. Anong karapatan mong magsalita rito? Huwag mong kalimutan. Nasa kamay ko pa rin ang buhay ng anak mo. Si An-an bata pa. Kung isasama niyo siya, pabigat lang siya sa inyo. Ganito na lang, palayain niyo siya. Ako na lang ang dalhin niyo. Hindi pwede. Nakarating tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil sa kanya lahat ito. Pagdating namin sa ibang bansa, papatikiman ko siya ng impyerno. Lumapit ka rito. Hindi pwede. Hindi ko pa rin nagawang samahan ka hanggang dulo. Ako ang tagapagmana ng Meng Group. Makipagpalitan kayo sa akin, mas malaki ang halaga ko. Ikaw na lang. Simula pa lang, ayoko na talaga sa mga mayaman na katulad nyo. Lumapit ka rito. Ayoko. Malapit nang gumaling ang sakit mo. Yung natira, ang mga doktor sa ospital na ang bahala magpagaling sa'yo. Kung sakaling hindi ako bumalik. Mabuhay kayo ni An-an ng maayos. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo. Mahal na mahal kita. An-an, bilisan mo at hanapin si Mama. 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 An-an, huwag kang matakot. Nandito si Papa at Mama. Dali, ilayo mo si An-an. Si Yuan, mag-ingat ka. Oh, meeting. Huwag kang tumunganga dyan. Dali, tulungan mo ako. Si Yuan, tumakbo ka na. Papatayin kita. Si Yuan. Si Yuan. Si Yuan, kapit lang, huwag kang bibitaw. Dali, tawagan mo ang ambulansya. Bilisan mo, tawagan mo ang ambulansya. Mama, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama kay Papa. Si Papa parang superhero. Sigurado akong malalampasan niya ito. Siguradong magiging ayos lang ang Papa mo. Pasensya na po, Lolo at Lola. Kasalanan ko kung bakit napasok si Yuan sa operating room. Alam ko na po ang lahat ng nangyari.
Paano mo naman masisisi ang sarili mo dito? Kasalanan lahat ni Lin Jewi. Hindi kasi marunong makontento ang babaeng yun. Doktor, kamusta na po ang apo ko? Direktor Meng, wala na pong panganib sa buhay niya ngayon, pero unconscious pa rin siya. Kung kailan siya gising, maaaring bukas, o baka abutin pa ng 1 taon. Mama, umuwi na sina lolo at lola. Andito lang si An-an para samahan ka. Hindi dapat ako iniligtas ng papa mo. Kung hindi, hindi rin siya matutulog dito ngayon. Mama, sabi ni Papa, ikaw lang daw talaga ang minahal niya. Si Yuan, itong gintong kwintas na ito ang nagprotekta sa akin noon. Ngayon, sana'y maprotektahan ka rin ito at manatili kang ligtas. Kung hindi magising ang apo ko, wala na rin akong ganang mabuhay. Nung bata pa si Lolo, ang dami ko ng pinagdaanan. Ilang beses na halos hindi ko na kinaya. Pero pagkatapos nun, basta naaalala ko si Lola, lahat ng hirap na lalagpasan ko. Tingnan mo, kakagaling lang ng batang to sa matinding sakit, bata pa si Anan. Kaya mo bang tiisin na mawalan siya ng tatay? Simula nung gumaling si Zhongling, mas maganda na ang kutis niya, at lalo pa siyang gumaganda. Kung hindi ka pa rin magising, baka si Zhongling, isama si Anan at mag-asawa ulit, ano na lang ang mangyayari? Hindi rin natin alam kung anong klaseng tao, ang magiging bagong tatay ni Anan balang araw. Paano kung malupit ang magiging stepdad ko? Oo nga, bata pa si Anan. Paano kung masaktan siya? Kaya mo bang tiisin yun? Hindi ka ba naaawa? Lolo, Lola, pwede bang ibang usapan na lang? Ay naku, Mama, hindi mo naintindihan. Feeling ko ang bata mo pa at ang ganda mo pa rin. Habang bata ka pa, humanap ka na ng bagong asawa para sa akin. Dagdag karanasan na rin iyon sa buhay ko. Ano daw? Kung hindi natin painitin si Papa ng ganito, magigising ba siya kapag naisip niyang tumakas kayong mag-ina? Kilala ko si Papa, siguradong mapipilitan siyang bumangon sa inis. Tama si An-an, siguro kailangan ko na ring pag-isipan ang kinabukasan. Paano kung mag-asawa ulit si Mama at isama ako? Papa, kung hindi ka pa rin magising, magkakaroon na ng bagong tatay si An-an. Zhongling, ang tapang mo ha. Papa, gising ka na talaga. Ikaw talagang batang walang konsensya. Buhay pa ang tatay mo, iniisip mo na agad ang bagong papa mo. Niloloko mo si Papa, ano? Isa lang ang Papa ni An-an. Ayos, ang saya. Ikaw naman, mag-aasawa ka ulit ba? Sige na, gising na rin ang apo. Huwag na tayong maging istorbo pa. Umuwi na tayo. Xiaoling. Pangako, gagawin ko para sa'yo, isang bonggang kasal. Basta kasama ko kayo ni An-an. Sapat na yon para sa akin. Ang saya, pwede na akong attend sa kasal ni Papa at Mama. Siyempre naman, ikaw ha, kailangan mo pang maging flower girl sa kasal ni Papa at Mama.